Walang pinapangalagaan kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Problema nato sa water meters, no? Medyo agrabyado actually ang mga concessionaires ani kasi nga ang Metro is property owned, no, by the Jensen Water District. Sa the event nga makawas siya, kinahanglan nila bayaran balik ang Metro. In just one day, no, na nakalikop ni og like 8 kabuok ng water meters na gikawat. But it all started last March pa, no? First week of March na anatay kawat. So as of yesterday, ang data nato is naabot na sa 96 na stolen meters. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita, yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo. Kapuso ninyo sa radyo. Barangay FM Balita. Super radyo, super radyo, super radyo. Kapuso, ano yung atong mga nagunang mga balita karong adlaw? Super radyo. Usa ka lalaki gipusil sa may San Juan Silway kaganang alas 4 sa buntag. Samtang Luzon, Visayas ug Mindanao, grids gipailam na sa red ug yellow status sa NGCP. 98 ka syudad og munisipyo ug 5 ka probinsya nagdeklara na og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Walay state of calamity sa General Santos City. Taliwala sa kainit sa panahon nato pa ni Attorney Jing Gacal Jr. Mga programa para sa mga mag-uuma sa rehiyon gisiguro sa bag-ong DA12 Regional Director. Pilipinas mopalit na og bakuna batok ESF para sa roll-out karong Hulyo. Mato pa sa DA Bureau of Animal Industry. African Swine Fever Checkpoint sa Jensan Distrito gihapong igipatuman. 19 anyos nga nagatubang og 3 ka kasong statutory rape nadakpan sa kapulisan. Lalaki nga may kasong pagpatay sikop sa Jensan Police sa Davao Occidental. Pagpangawat og mitruhan sa tubig miabot na sa 96 nga ikaalarma na sa General Santos City Water District. Pagbaligya sa Golden Rice o GMO eggplant gipaundang na sa Court of Appeals. Samtang sa balitang espesyal na to mga kapuso, methane gas nga natrap ilawom sa planet Mars na diskubre karon sa mga scientist. Barangay FM Balita. Kapuso, may buntagan na karong nga Huwebes 25 na sa bulan sa Abril 2024. Imatek balita kapuso Erwin Cabahog. O kapuso John Wilson de la Cruz. Kapuso, ang inyong Barangay FM Super Radio on air na, online pa. Follow na sa ato mga official social media accounts sa Facebook Barangay FM 102.3 Jensan, sa YouTube channel at Barangay FM Jensan, sa TikTok at Barangay FM Jensan, sa Spotify Barangay FM Super Radio General Santos City. Samtang unahon sa nato ang mga balita karon ni Kapuso Moristo June Pandamon, update gihapon kini sa nitabo nga coverage nato ganina. Kabahin kini sa usa ka lalaki nga gipusil patay diya sa may San Juan Silway. Kapuso June, sa imong nga balita, pasok. Barangay FM Balita. Onyang taw-taw mga kapuso, samtang ang lakat sa panahon nato sa Southern Mindanao, paday makasineto madagomong panahon nga dunay katagatag nga pagulan tungod kini sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sigon kang weather specialist Robert Badrina nga ang ITCZ, ang madalo katagatag nga pagulan sa Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur ug Zamboanga, Sibugay.
Samtang bisan pa man sa ITCC may mga lugar gyapon sa nasod na kasinato gyapon og grabe kataas nga kainit o heat index nagikan sa 42 degrees Celsius ngadto na sa 45 degrees Celsius. Ilabi na sa mga lugar sa Pasay City, Quezon City, Dagupan City, La Union, Tugigaraw City, Nueva Ecija, Aurora, Kasiguran, Aurora, Olongapo City, Cavite, Palawan, Iloilo City, Eastern Samar, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Davao City, Davao del Sur, o Cotabato City. Samtang heat index sa Jer Santos City ana sa 40 degrees Celsius. Barangay FM Balita. Alas 6:00 na sa morning, ipailam karon sa red ug yellow alert status karon ang Luzon, Visayas ug Mindanao sigon sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Ang Luzon gipailam sa red alert status sa kuryente gikan alas 3 sa hapon hangtod na alas 4 sa hapon. Samtang yellow alert sa Luzon ipatuman karong alauna sa hapon hangtod na alas 3 sa hapon ug alas 4 sa hapon hangtod na alas 10 sa gabi. Ang kapasidad sa Luzon na nasa 14,241 megawatts. Apan ang maong oras mukaon og 13,643 megawatts nga kuryente ang Luzon. Sa Visayas sigon sa NGCP, itaas sa red alert status gikan alas 12 sa udto hangtod na alas 5 sa hapon ug alas 6 sa gabi hangtod na alas 8 sa gabi. Samtang yellow alert status gikan alas 10 sa buntag hangtod na alas 12 sa udto ug alas 5 sa hapon hangtod na alas 6 sa gabi ug alas 8 sa gabi hangtod na kini alas 9 sa gabi. Adunay 2,462 megawatts nga kapasidad ng Visayas apan ang peak demand na nasa 2,525 megawatts. Sa Mindanao ang NGCP magpatuman usab og yellow alert status gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Adunay available capacity ang Mindanao 2,761 megawatts batok sa peak demand nga 2,614 megawatts. Barangay FM Balita. Ato na paminaw ng update ni Kaposo Modesto June Pandamon kabahin kini sa atong mga naitabo nga coverage ganina bandang alas 4 sa hapon kundi usa ka lalaki ang gipusil patay diha sa may San Juan Silway. Kaposo Modesto June Pandamon sa imo nga update. Paso! Barangay FM Balita. Mga kapuso, mismo sa atong atubangan karon na giukay sa taga Sukutim o Pindato na police station ang nakuha gikan sa bag ngadto gikan sa biktima sa pagpamusila diri mismo sa atong dakbayan. Asa nakuha sa mga otoridad ug sa Sukuti nakuha sa kapulisan ug Sukutim ang usa ka magasin sa kalibre 45 pistola na adunay unom ka mga buhing bala ug nakuha ngadto sa gikan sa pouch sa kani nga biktima ang siyam ka pakiti sa ginadili nga gituohang droga ingon usa ka bag nga dako nga dako laing usa ka bag nga dako usab ka puso ang nakuha sa ato ang mga otoridad. So sa karon ang lihimo sa ato ang mga kapulisan lahan nga bisuta ang kini nga mga nakuha gikan sa bag ano nga nasampit nga biktima sa pagpamusil diri mismo sa atong dakbayan. Kani ato nga kaluapan usab ang kini nga mga nakuha sa atong mga otoridad gikan sa posisyon ani nga nasampit nga sa biktima nga pagpamusil diri mismo sa barangay Hues particular sa Purok San Juan. Dili nga Kapuso sa radyo proud to be Kapuso. John Pandamon dapat totoo. Barangay FM Balita. Alas 6:10 na sa Kapuso, bandang alas 4 buntag ganina, natagayon ang pagpamusil diya sa may San Juan Silway. Sa mampang mga balita, Barangay FM Balita. Bisa ka na sa 98 ka syudad, munisipyo ug 5 ka probinsya ang nagdeklara og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino phenomenon. Sigon ka na sa National Task Force El Nino spokesperson o Presidential Communication Office Assistant Secretary Joey Villarama. Ibase nila ang datos gikan sa Office of Civil Defense nga ana-ana sa 103 103 ka mga syudad, munisipalidad apil na ang mga 5 ka probinsya ang apektado sa El Nino. Ang pinakabagong nagdeklara og state of calamity mao ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan ug Maguindanao del Sur. Nakikilayo na ang National Task Force El Nino sa mga LGUs nga naapektuhan sa ilang lugar sa El Nino alang sa paghatag og tabang sa mga apektadong mga mag-uuma o mga fish fund owners. Barangay FM Balita. alas 6:11 na mga Kapuso.
Dili magdeklara og state of calamity ang General Santos City. Bisan pa man nga dunay pipila ka mga barangay apektado sa garbing kainit dala sa El Nino phenomenon. Banaban nga naa sa usa ka gatos ka hektaryang pananom gikan sa 11,000 ka hektaryang agrikultura sa syudad ang apektado sa El Nino. Apan dili kini sakto nga magdeklara og state of calamity ang syudad. Nataga na matudpa og tabang gikan sa LGU Gensan mga apektado mag-uuma nga naigo sa El Nino. Matod pa ni Atty. Jing Gacal Jr., City Administrator sa syudad. Sa kasamtangan pa din ang gilusad nga pagmonitor sa gimugdang City Agri-Fishery El Nino Task Force para paspas ang tabang para sa mag-uuma o mangisda sa syudad. Nagpadayon usab ang Education Information Campaign sa City Agriculture Office kabahin sa epekto sa El Nino. Super Radio. Alas 6:12 gipaniguro sa DA12 Regional Executive Director Roberto Perales nga madawat sa mga mag-uuma sa Rehiyon 12 ang mga programa gikan sa ilang ahensya ilabi na niya itong naigo o apektado sa El Nino phenomenon. Apil sa programa karon sa DA Region 12 mao ang pagpalit og produkto sa mga mag-uuma og mas taas nga presyo ilabi na nga gasugod na ang pag-harvest sa mga bugas. Si Perales ang formal ng milingkod niadtong Lunes, Abril 22 isip hulip kang kaning OIC John Pascual kundiin atol turnover ceremony nanawagan si Pascual sa mga empleyado sa DA12 nga suportahan ang bag-ong administrasyon sa pagpatuman sa mga programa sa mag-uuma og mangingisda sa Rehiyon 12. Si Pascual ang gitudlo usab ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. isip bagong OIC Regional Director or Technical Director for Operations sa maong ahensya. Barangay FM Balitan. Alas 6:13 na mga kapuso. Asya labing naigo sa climate change o mga katalagman karong tuiga 2023 matod pa sa United Nation. Na ang balita karon ni Kapuso Mike Racadyo. Kapuso Mike. Barangay FM Balitan. Ang asa maoy labing grabing naigo sa mga katalagman tungod sa climate change ug mga weather hazards ning tuig 2023 kanang sigon sa United Nations. Sigon pa ang baha ug bagyo ang nag-unang hinungdan sa mga hikabsan ug kinabuhi pagkalugi sa ekonomiya. Kahibaluan nga natala ang record high nga kalibutanong temperature ni adtong tuig o kahibaluan nga sigon sa UN Weather and Climate Agency mas paspas ang pag-init sa Asya. Sumala naman sa World Meteorological Organization, nagkagarbesab ang epekto sa heat wave sa Asya tungod na tunaw na ang mga glaciers nga maoy bahad sa water security sa rehiyon. Matod sa WMO, mas paspas ang pagsaka sa temperature sa Asya, itandi sa global average kung asa ana sa kapin 2 degrees Celsius nga mas taas itandi sa 1961 hangtod 1990 nga average. Nagkanayo naman si WMO Chief Celeste Saulo nga makasubo ang maong resulta. Ako si Mike Racadyo para sa Barangay FM Super Radio. Dapat Barangay FM Balitan. Alas 6:14 na mga kapuso, kasamtangang giproseso na sa Bureau of Animal Industry ilam sa Department of Agriculture ang pagpalit og bakuna batok African Swine Fever sa nasod Vietnam og target nga ang roll out sa immunization sa mga buhing baboy karong bulan sa Hunyo o Hulyo. Ang Vietnam ang maoy nakamugna og bakuna batok ESF o makapila kay ginausab nga nagmalampuson ang clinical trial sa mga buhing baboy sa ilang nasod. Nagpositibo usab ang clinical trial sa mga baboy sa Luzon hinungdan ang nagrekomenda na ang Department of Agriculture Bureau of Animal Industry sa AVAC vaccine gikan sa Vietnam para sa pagpagawas og Certificate of Product Registration gikan sa Food and Drug Administration FDA. Ang clinical trial gihimo sa 6 ka lugar sa Luzon gikan niadtong Marso hangtod Mayo 2023 ug anana sa 100% production ng antibodies ug walay katahong adunay side effect sa 4 hangtod na 10 ka semana nga pangidaron sa mga baktin. Sa lain pambalita, istrikto gihapong gipatuman sa General Santos City ang mga African Swine Fever kung naisap checkpoints isip depensa sa syudad nga dili makasulod ang virus nga dakong epekto sa maong sa mga hog raisers sa dakbayan. Sigon kang Dr. Emil Gargaran labaw sa City Veterinary Office nga giminti na sa ilahang buhata ng pagka-ASF free sa syudad o napabiling anaa sa dark green zone ang General Santos City hangtod karon. Ugot gipatuman nila ang istriktong pagsuta sa tanang mga meat products nga pasulod gikan sa nagkadaiyang lugar sa Soxargen nga apektado gihapon sa ASF ilabi na sa mga lugar nga deklarang
infected areas sa Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture. Dugang pa ni Dr. Gargaran nga sobra na sa 3 ka toneladang karne sa baboy o uban pa nga meat products ang nakumpiska o gidaot o gilubong sa yuta sa nagadayang ASF checkpoints dinhi sa syudad. Guy FM. Balitak. Alas 6:16 na mga kapuso, house to house rabies campaign of vaccination gipagayon din sa Jinsan. May update din si Kapuso Jerwin Paglinawan. Kapuso Jerwin, sa balita pasok. Guy FM. Nagpadayon matod pa ang house-to-house rabies campaign sa Dakbayan pagpanguna sa City Veterinary Office. Sumala pa ni Dr. Emil Gargaran labaw sa City Veterinary Office, walay undang ang ilang aktibidad sa anti-rabies campaign sa syudad. Diin kasamtangan silang nagbalay-balay sa pagkikalayon sa mga barangay. Ato gina siyang humanon because we have 10 vaccinators nga nagakandak of house-to-house rabies campaign. This is a year-round campaign on the prevention and control of rabies in General Santos City. Sumala pa, target nilang humanon ang 26 ka barangay sa rabies vaccination karon tuiga. Samtang gibutyag usab ni ini nga ipaundang una matod pa nila ang pagdakop sa mga saag na iro o stray dogs tungod wala kini mabutangan sa mga dinakpang iro. Ongoing ang atong impounding but Asok na, puno pa na to yung puno ang ating city pound. Ako, si Jerwin Paglinawan para sa Barangay FM Super Radio. Dapat totoo. Oras, alas 6:17 na sa morning. Sikop sa kapulisan sa General Santos City ang 19 anyos nga top 2 city most wanted person nga may 3 ka kasong statutory rape sa Purok Maliga National Highway tantangan South Cotabato niya atong adlaw nga Lunes, Abril 22. Ang didakpa nga si alias Sed, 19 anyos, driver residente sa Purok 5 Olarte, Barangay Labangal. Nindak bayan, why girekomendang piyansa ang korte. Gilosa ng operasyon sa tabang sa IDMB, GCPO, CIU, GCPO, RID 12 Tracker Team, Bravo, o CMFC, GSCPO. Og wala nakapalagpa ang dinakpan sa presensya sa kapulisan. Bit-bit ang warrant of arrest pato kaniya. Nagmalabusong nadakpan sa Jansan Police ang usa ka alias Rodel, 44 anyos, ulitaw, mag-uumag residente sa Barangay Popong Human sa gikasang operasyon sa Barangay Bisang, sakop sa Davao Occidental. Sigon kang Police Major Ayan Bagot, Station Commander sa Police Station 5, gilusad ang manhunt operation sa tabang sa Regional Intelligence Division Region 12, STTB, Regional Special Operations Group Region 12, City Intelligence Unit GSCPO o City Mobile Force GSCPO. Ang warrant of arrest gipagawas ni Honorable Eddie Rojas, Judge sa RTC 11th Judicial Region, Branch 39 sa Pulumulok, South Cotabato, sa kasong pagpatay nga walay girekomendang piyansa. Barangay FM. Balitak. Alas 6:19 na mga kapuso, nagpadayon ang pagpangawat og metrohan og tubig sa kanilang lugar sa General Santos City kundi miabot na ngadto sa 96 ang nakawat. Butang nagika-alarma na karon sa pag-ayo sa General Santos City Water District. Bagoy lamang nakadawat og taho ang GECWD nga bandang alas 5:30 buntag ni nakalabing adlaw. Miabot sa 8 ka metrohan sa tubig ang gikawat diha sa may Ulano Subdivision sa Bagong Pag-asa ug unom usab ka metrohan sa tubig ang gikawat diha sa Barangay Mabuhay. Nanawagan ang Water District sa publiko nga magbinentayon sa mga musulod sa ilang lugar nga posibleng nagpakaron ingnon nga moayo og metrohan og tubig. Ang Water District mohatag 10,000 pesos sa kinsa mang makatudlo nga nalambigit sa pagpangawat og metrohan og 25,000 pesos sa kinsa mang makatudlo nga mao'y mipalit sa metrohan sa tubig. Problema nato sa water meters, no? Medyo aglabyado actually ang ato ang mga concessionaires ani kasi nga ang metro is property owned, no, by the Jansan Water District. Sa the event nga makawat siya, kinahanglan nila bayaran balik ang metro. In just one day, no, na nakalikop ni og like 8 kabuok na water meters na gikawat. But it all started last March pa, no? First week of March na anatay kawat. So as of yesterday, ang data nato is naabot na sa 96 na stolen meters. Ang tipik sa pamahayag ni Sharon Gadaya, Department Manager sa Commercial Services sa General Santos City Water District. Barangay FM. Balitak.
Nagmando karon ang Court of Appeals sa Philippine Rice Research Institute kon PRRI o sa University of the Philippines Los Baños UPLB nga undangon na ang pagkuyanap, field testing ug uban pang aktibidad may kalabutan sa golden rice o kining GMO eggplant. Giuyunan sa Court of Appeals ang hangyo sa RITA o kalikasan sa magsasaka o siyentipiko para sa pag-unlad agrikultura kon masipag, Greenpeace Southeast Asia Philippines o uban pang petitioners. Ibaw isab sa appeal court ang biosafety permits para sa commercial propagation sa golden rice o BT eggplant. Sa 143 o 143 nga panid nga desisyon sa Court of Appeals kulang pa sa full scientific certainty ang epekto sa BT eggplant o golden rice nga dakong risgo sa kinaiyahan dungan sa pagmando sa nagkadaiyang ahensya sama sa Department of Agriculture, Department of Health, DENR nga padayong i-monitor ang pagtuon sa genetic modified organism kon GMO dinhi sa nasod. Super Radio. Barangay FM. Balita. Alas 6:22 na mga kapuso sa atong pagbalik. Unsaon ba sa pagpatay sa lamok? Gamit lang ang tanom. Mga tanom lang ang ang kalaban sa kanang lamok mga kapuso ha. Og sa atong balitang espesyal, methane gas na diskubre sa atong mga scientists nga na-trap ilawom sa planet Mars. Yan ha. Na methane gas dai sa to pa doon ay binuhi nga nila lang diya sa planet Mars ilalom sa planet Mars. So yan sa ato ang balitang espesyal mga Super Radio. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Marcos Duterte Unity. Kabung kaguna ba o gaming crack kini sa alyansa para sa 2025 midterm election? Unsa ang imong opinyon? Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Tiis ganda sa it, kasi is ganda yarn. Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadi jud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Ako si Jay Failanga, 38 years old, usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pagka-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga MX3 capsule siya. MX3 capsule sa pudang akong gigamit. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. iyong mata ay mahalin. Tayo na sa EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Pirit with Batang San Miguel. Igawas. Mag-istorya Mirit na, ipagawas na. Paminaw unti ka. Mirit na, igawas ang storya. Mag San Miguel sa ta. Mirit na, igawas na. Ang San Miguel del Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang
San Miguel Pale Pilsen 320 ml 40 SR pera. Ang Grande 105 SR pera. Palit na. Drink responsibly. Barangay FM Super Radio. KCC 30 million Rumble number. Duwa ka chance nga makadaog. Una, 3 million ang madaugan sa Rumble number kada bulan. Ikaduha, 3,500 winners ang makadaog. Shopping rewards kada semana. Kung wala pa kay KCC card, magba-miyembro na. Para sa dakong chance nga makadaog. KCC 30 million Rumble number. KCC Department Store, more choices. KCC Supermarket, pinakabarato. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1. Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mart Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Barangay FM Super Radio. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Marcos Duterte Unity. Kabung kaguna ba o gimmick ra kini sa alyansa para sa 2025 midterm election? Unsa ang imong opinyon? Nagproblema ba mo sa lamok? Ano? Ang lamok mudaghan sa mga gapundo nga tubig o may tubig sa palibot. Inungdan nga usag yapon sa may nungdanong butang ngay moon mo ang pagmintinas kalimpyo palibot o may hangin nga gagawa sa sulod o para di ta maapektuhan ani nga malaria, dengue, mga kapuso ha. Ang natural nga pamaagi batok sa lamok mo ang pagsagol sa usa ka parte sa garlic juice o duga sa luya ngadto sa 5 ka parte sa tubig aron makamugna og mixture o kini mo spray sa palibot para manglayas ng lamok, no? Garlic o luya lang o dokdokon niyo niya kanang juice anak niya butangan niyo ga tubig mo spray niyo sa gawas para manglayas ng mga lamok. O ana na ha. Dili kini toxic o epektibo kini nga dili ka duulag lamok ang nagsilbing insect repellent ang inyong palibot. Walang garlic lang ug luya dokdoko ra ninyo nya kanang juice anak niya ibutang sa tubig o magbuta og spray o spray sa palibot ha. Ang neem oil o lana gi ka sa daon sa neem tree epektibo sa batok sa lamok ug dili usab kini toxic o peligroso. May mabutangan og neem oil ang panit nga na-expose aron malikayan ang aduulan sa lamok. Dunay tanom nga mulikay ang mga lamok kining marigold plant. Adunay usay baho nga anti-insect o batok usab sa lamok kining marigold plant ha. May mo magtanom og marigold sa inyong garden aron nga dili mapuyag lamok ang inyong palibot. Epektibo usab ang Thai lemongrass o tanglad mga kapuso. Isip mosquito deterrent plant. Kung doon na mo yung mga kaang-kaang diha, o tamnin na ninyo ka ng tanglad, o ibutang sa palibot, o. Dyan mo ilamok. O yan, o. Adun na yung sagol nga citrinula, nga ang lawas usab sa tao, ha. Anduga sa udlot pod sa tanglad, mahimong ipahid sa panit aron di ka mo duulan og lamok. O, tanglad lang mga kapuso. Tanom og tanglad, tanom og marigold plant, o kaha. Kung wadyo mo yung hala pagdokdok sa mo kanang luya o kanang garlic o ahos o kanang duga ana mo yung ibutangag tubig i-spray nyo kanang mahapon para way lamok sa inyo ang palibot. Yan ha, para iwas dengue mga kapuso. Aron malikayan ang mga balatian, mag-exercise, sundon ang healthy lifestyle, pilihan ng mga pagkaon nga puno sa vitamina o minerals. Super Radio! Super Radio! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na. Hindi lang ito kaping-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at kanser. Mayroon itong antioxidant properties na nakaiiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo, sa kidney o
glomerulus sclerosis. Nauugnay sa diabetes. Nakaiintriga, di ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas at rose hip. Siksik ito sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan ito at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na sa aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking botika. 6:31 na mga kapuso. Barangay FM. Barangay FM. Balitang espesyal. May gawas karon sa pagtuon sa mga scientists nga dunay methane gas nga natrap ilalom sa planet Mars. Methane gas ha? Methane gas. Nakita usab ang asin nga nakadeposito ilawom sa Mars. Ganun man gumikan sa ilang gipalupad o gipatugpan nila nga Curiosity rover. Katong rover god nga hantod karon gatuyok-tuyok pa sa planet Mars. Kanang ngano man ga way undang-undang na kay kuan man na siya kanang solar panel man ang iyang mahal kay to nga Curiosity pila ka $1 million to ang kuan atong robot ha. Ang methane gas matod pa sa information nga nakuha sa Curiosity rover. Timailan kini nga may buhing nilalang nga nakaron sa red planet. Curiosity rover nakadetect og mga methane gas gikan sa Gales crater. Hinungdan dako ang pagtuo sa mga scientists sa NASA. Posibleng may nabuhi nga mga nilalang ilawom sa planet Mars. Mura pug kuano kanang moadto kag Hong Kong god. Nga halos tanang mga tao nas ilalom. Na dito'y mga kuan dito pati ang Singapore na dito sa ilawom nga nagatuyok-tuyok ang mga tao dito. Ngana ha. Bakit makita dito sa taas? Tuwa dito sa ilalom. Sa planet Earth, ang methane gas galangkob sa simple nga molecule nga dunay 1 carbon atom ug 4 ka hydrogen atom nga usa ka mga senyales nga may buhi sa maong lugar. Sagad ang methane gas gikan kini sa utot sa tao. Utot sa hayop nga nagdigest human sa gikaon. Di ba mangutot man ka methane gas man na. Methane gas. Ang NASA Curiosity rover galibot na sa Mars niya to pang 2012 ug hantod karon. Tuyok-tuyok na sa dito niya tanang mga data nga iya man nga nasagap dito sa planet Mars ibalibag niya diri sa planet Earth. Padulong sa NASA headquarters. Ang kusog magpagawas og methane gas kung naka diri sa planet Earth baka. Kusog kay mangutot nga methane gas na ha. Apan way baka dito ha nasa Mars posibleng nagikan kini sa ilawom sa red planet. Yan ha. Oy nagkuha na ba karon ang NASA ha? Nangita sila ng kandidato nga magpuyo na dito sa Mars. Dito sa Mars. Basi gusto nyo. Pero wala lagi balik-balik lagi. Hindi na pwede mo balik. Forever na ka dito. Forever young na ka dito. Depende kung makahimo mo ka ng spacecraft para makabalik mo diri sa planet Earth. Yan no. Gusto mo ana o gusto mo ana? Na gusto magpuyo sa Mars. Teleport na lang. Ha? Teleport. Teleport na lang. Lain po ka. Yan Alien. Alien po mo nahuna nimo. Pero kani mga bagong na discover karon sa science ba yung mga methane gas nga kunwa nagani mga kapuso nga naisa ka planet Uranus ba to nga naputos daw na siya kanang ice. Ice meaning ana water. So kung naay ice naay kinabuhi. Ana no? Naay ice, naay na maligid ice dito. Ice king. Ice king. Yeah. Naay na maligid ice water dito. Init ba kay sa kalibutan? Gani. Unsa man? Balin ta dito be. Balin sa taga Uranus. Mga ana kay puno dag ice dito. Yan, saum-saum ta. Alas 6:35 na mga kapuso, 6:35 na.
Aw sa atong buluan ng pulong ng adlaw, basahon na to ang libro sa Salmo 37 verse 7 nga nagaingon. Pabuta nga ang Ginoo mo'y mulihok paghulat kaniya uban ang pailob. Ayaw kasinahi ang mauswago na ug ang magnalampuso na sa dautan nilang pamaagi. Hulat lang. Okay, doon na dyo'y panahon nga ikaw mo malampuson. Ikaw mo malampuson. Tingnan ko nga ngano mang dato naman akong silingan. Ako dato mang gyapon ba. Bro, nakita na sa Facebook ba? Yaw siya kanang memes ra god. Kanang vlog ra god. Si Vince ang ihang silingan natingala siya na dato na. Nya siya wala pa. Paghapon giadtuhan niya. Bantog nga nagdato-dato kay nag-video-video day kas kano diha. Wa siya kabalo nga virtual assistant diha itong so virtual assistant diha. Dako kag sweldo. Oy, dako bang sweldo na. Ako nagamit ako ang kuan kay balo ana. General virtual assistant ni si Erwin Cabajo. General. Dollar ba na siya? Dollar? Ayan Kung mo na kanang dapat kanang tutukan po na ni maayo kung mga virtual assistant ka. Correct. Ang oras ni mo na $10. $10. So pila ang $10 times 57? Nasa mga 5,007, 1 hour lang. $10? $10. Sa beginning 570. Ha? 570. $10. 570. Kung $100, 5,000. Ayan. 1 hour naman. So 570, 1 hour. 1 hour. Pila ka oras? Kung 8 hours ka. Times mo sa 8 ang 570. Times 30 pa yun mo sa isa ka. Wala na. Labaw pa ka sa kapalit na kagkuhan na. Kanang Bijoki. Palit na kag-car na. Palit na kag-car na. Mao kini ang atong bulong pulong ning adlaw dalaygon ng Dios sa kahanturan. Amen. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita. Yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo. Kapuso ninyo sa radyo. Barangay FM. Balita. Super Radio. Alas 6:38 na mga kapuso, 6:38 na sa makausapaan niya mong mga headlines. Ganinang alasan. Lalaki gipusil patay diha sa may San Juan Silway kaginang alas 4 sa buntag samtang Luzon, Visayas ug Mindanao grids gipailam sa red alert o yellow status sa NGCP gumikan sa El Nino. 98 ka syudad ug munisipyo ug 5 ka probinsya nagdeklara na og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Walay state of calamity sa General Santos City taliwala sa kainit sa panahon mato pa ni Attorney Jing Gacal Jr. Mga programa para sa mga mag-uuma sa rehiyon gisiguro sa bag-ong DA12 Regional Director. Pilipinas mupalit nagbakuna bato ka African Swine Fever ug ang rollout kanang mass vaccination para sa mga baboy ipatuman karong bulan sa Hunyo matud pa sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. ASF checkpoint sa Jensan distrikto gihapong gipatuman. 19 anyos nga nakatubang og 3 ka kasong statutory rape nadakpan sa kapulisan. Lalaki nga may kasong pagpatay sikop sa Jensan Police sa Davao Occidental. Pagpangawat og bitruhan sa tubig ay miabot na sa 96 nga ikalarma na karon sa Del Santos City Water District. Pagbaligya sa Golden Rice og GMO eggplant gipaundang na sa Court of Appeal. Methane gas nga natrap ilam sa planet Mars napadyoy asin na diskubre karon sa mga scientists dito sa Red Planet. Barangay FM. Balita. Kapuso, kabarangay, matapaghatod sa itong balita alas 6. Adlaw karon nga Huwebes. Uy, dali araw na, Biyernes na ugma. Biyernes na ugma. Sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bati ka og naong. Sorry. Happy birthday. Ay, birthday sa ko ang panganay nga anak. Ay, sa to pa doon ay pansit ron. 5 years old na siya ugma.
timingan. Daliras Ugma pa di ay. Oh, daliras panahon ay. So, karon di ay, pwede man ka magpakaon sa mua. O yan. Ay, dala atong imong chikiting ugma ha. Okay, atong buong buhay, happy birthday. Pila na, 1 year old? 5 years old. 5 years old? Uy, Dali ang panahon ba no? Ang bilis Pila ng ka tuig panahon. na ko'y dalaga. Parang kailan lang. Ay, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Happy birthday to you. Yan. Gikan sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ako ang inyong kapuso, Erwin Cabahog. Ako ang inyong kapuso, John Wilson de la Cruz. Super Radio. Sa atong opinyon mga kapuso, Marcos Duterte Unity. Kabungkago na ba? Kabungkago na? O gimmick ra? Kay dool naman ang eleksyon. Yan. Gimmick ra o kabungkago na jud? Asa man gyud? Unsa man gyud? Unsa man yung opinyon ni Ana, kadali lang jud kayo mga kapuso. Standby sa atong opinyon. Barangay FM Super Radio. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Marcos Duterte Unity. Kabungkago na ba o gimmick ra kini sa alyansa para sa 2025 midterm election? Unsa ang imong opinyon? Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Tiis ganda sa it, katiis ganda yarn. Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Ako, si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu. Usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa akong mga clients to invest for their future. Ako, invest in MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. 5 na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Mao nga sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. iyong mata ay mahalin. Tayo na sa EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang galing! Pang matagalan. Parang tayo lang, Han. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa FMedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Barangay FM Super Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. KCC Department Store, more choices. Good! Gikan sa mga gamit para sa balay, pang-trabaho, pang-eskwela, pang-regalo, ug sa pang-adlaw-adlaw. More choices sa klase-klaseng kolor, sizes, ug brands nga pwede nimong mapilian para kay mama, papa, ate, kuya, pati na kay bunso. Daghang mapilian para sa tibuok pamilya. KCC Department Store, more choices. Good! Barangay FM Super Radio. Super sa balita. Super sa informasyon.
impormasyon. Super sa komentaryo. 102.3 Barangay FM Super Radio. Mas pinalakas, mas pinabagsik, at mas pinalawak na serbisyong totoo. Ito ang Barangay FM 102.3. 102.3 Barangay FM. Barangay FM Super Radio. Ipadayag ang kagawasan sa pagsulti. Aniya na ang opinyon sa barangay. Hisgutanan nga angay salmutan. Opinyon nga ngayang ipadayag. Marcos Duterte Unity. Kabung-kaguna ba o gimmick ra kini sa alyansa para sa 2025 midterm election? Unsa ang imong opinyon? Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Halika na naramadali ng talaga. Pangako pagkatapos. Oh yeah. Kaya eliminaw QRS sa UPWXYZ. Trip. Pero ang pinaka, kung rap lang ko ng isgutan ka po, Sir Erwin, ang pinaka best rapper in the world, wala ka unsa? Pinsa? Mama. Si Mama. Buntag pa lang sa'yo, wala na. Pusot-pusot na. Pusot na ha. Wapa mo ng mata diha, wapa mo ng mata diha. Sa tawo, sudlon pa tamo sa inyo nga kuan nga bubuan mong tubig. Mga yana. Labi lang sa Barog Domingo. Way klase. Sa mo diha kang mata mo diha ha. Ako mo nakalabaw, ako nakagos plato. Hugaw kayong balay. Diba? Ako pa yung manghugas sa batas. Balabay ng sigawas. Mama mana. Rapper in the world. Marcos Duterte Unity. Kabung-kagon na ba? O gimmick ra kini sa alyansa para sa 2025 midterm election. Kung sa inyong opinion, ani mga kapuso, si Sir Renato Gonzales. Good morning mga kapuso. Sa pagkakaroon, makaingon ko naapag yapon ang ilang panaghiusa. Kay na pa man si BP Sara sa posisyon. Ug naapay inisyatibo si PBBM nga makikistorya sila ni BP Sara aron maresolba ang mga isyu. Daghang salamat. Salamat diha kang Renato Gonzales. Kang Mang Anton, murag gamay na lang jud kulang. Bungkag na. Bungkag na. Hastang bungkaga na. Ang gitawag nila nga Unity. Unity? Unity. Si Inday Sara na lang jud ang wala nagpaapekto kay bisan sa ang mga kongresista ug mga senador gihinay-hinay na siya og daot. Ingon po ni Madam Michelle. Madam Michelle wata masay basin gimmick ra po na nila kay hapit tabaya 2025 midterm election. Diha may bawan kini nga mga senador, mga kongresista nga dapat dili na makabalik sa posisyon. Wa na re-elect mahitabo. Wala na. Wa na re-election mahitabo. X na. Sa lain pang nag-text dire o texter. Unity gihapon. Unity gihapon ha. Ang, Unity. Gihapon ang Pangulo, no? Og Vice President kanang bikin nila First Lady Marcos personal na lang na. No? Walay labot ana si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Away babae Texter lang. 347 day. Away babae lang. Yan, away babae lang. Sige ha. Bida paminaw na to si Kapuso Mike Rakadyo. Sayang opinion. Morning na sa imo, Kapuso Mike. Good morning, Kapuso Erwin. Morning. Butag mga pinalangga nato nga mga butante. Hapit na sad mauso eleksyon. ang balimbing. Panahon na sad sa pag-ambak-ambak sa mga pader. Maong kining nagakahitabo sa unity nilang Pangulong Ferdinand Marcos sa Vice President Sara Duterte Carpio. Nagatuko, Kapuso Erwin, na kini kabungkago na jud seryoso nga problema na mga kabarangay. Napay sobraw sa katuig bago mag-eleksyon mga kapuso. Ano yan nasab ang mga taktika nga ginatagaan og atensyon sa katong mga dunay political nga ambisyon. Mawala na sab sa passing ang serbisyo publiko kay tanan magpahumot na. Og syempre apil sa mga estratehiya mao ang pagpangita og mga kampi nga mga politiko o partido aron mapaligon ang tagsa-tagsang kandidatura. Sa kasamtangang sitwasyon sa unity ng Kapuso Erwin, dili kalilong nga dunay mga lamat
mga dili pagka sinabtanay. Partikular na kang Vice President Sara o First Lady Lisa Marcos. Yan. Posible nga dako ang epekto niini sa tibok partido kay isara ka hunghungan ni First Lady kang Pangulong Marcos. Posibleng usbuniin ni ang direksyon sa ilang partido o pwede nga apil sa mga direksyon ang pagwagpang sa membership ni Vice President Sara Duterte. Pero kapuso, mga kabarangay, liman mo, kabungkagon ang partido nila. Apan ang tinuod nga mga problema sa atong nasod karon, murag pawala ra para sa ilaha kapuso. Mas importante pa ang problema sa partido kaysa problema sa West Philippine Sea. Mas importante mangguron personal nga interest itandi sa serbisyo publiko, mga kapuso. Bisan ako nga nagatuo ko kapuso Erwin nga kabungkagon na ang unity team. Kamo sa mga butante diha, pangmata mo, no? Sa inyo ang gahom o kinsang inyo ibutang. Pili ra pud mo, mga kapuso. Kung gusto ninyo nga ibutang din ha, katong murag ingon nato nga mga gusto himo ang showbiz ang politika o katong gusto lang tinud-anay ang serbisyo publiko. Diba? So mara na akong opinion, Kapuso Erwin. Nagasalamat kaninyong tanan. Good morning. Salamat, morning! Si Kapuso Son po, sa po imuhang opinion. Opinion. No. Sa pananaon ako, Kapuso Erwin, gimmick ra. Gimmick na. Gimmick lang. Trip lang. Trip ko. Trip lang. Mamatay man. Oy, puros ang hisgutanan karon manggod sa politika, may kalabutan sa duha, no? Puros na lang silang duha gyud, no? Sara ug Marcos. Karon aron manimaho ang ilahang ngalan, syempre it's a high sila issue. It's a high sila lapok. Aron mahisgutan sa tao, which is sama sa milabayng eleksyon nga nanimaho gyud, no? Ang duha gani naglandslide pa ang duha sa ilahang mga boto. Landslide jud ha? Landslide, di ba? At sang dauga. Midahili gyud ang yuta. Karon kung mamahimong successful ha ang ilahang batuhanay ug hugaw, sa di magdugay, no, mailad na sad ng mga tao, which is maoy ilang plano, mga kapuso, no. Either mapahumot o manimaho ang ilahang ngalan, success gihapon kay nakatutok naman ang unahuna sa mga Pinoy. Recall man na, recall. Recall ba? Mind conditioning. Kana. Sige lang ingong number 1. Ang huna-huna na sa Pinoy na silang mga ngalan. So ngadto sa ilahang mga pangalan. So kining unity nga ginaingon nila all for political strategy ragayod. No? Di ba nagmalampuson sila tong nianggi? Magmalampuson ra gihapon na sila sunod eleksyon. Kita ray gibinuangan. Tayo ang nalungkot. Medabi si Kapuso Jerwin Paglinawa na unsa po yang opinion ha, mga kapuso ha. Sa atong nasa linya si Jerwin. Ayan, line number 2, mga kapuso. Kapuso Jerwin, morning na sa imo ha. Unsa imong opinion? Yes, Kapuso Erwin, mga kapuso, mga kabarangay, may buntag. May buntag. Para sa akong opinion, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin, para sa ako ha, ako lang yun gimmick ra ang tanan, mga kapuso, mga kabarangay. Sa politika mangod karon panahon na, wala na kay makitang tinuod, ilabi na pag-abot sa partido, pastilan. Puro na piki, mga kapuso, mga kabarangay. Gimmick lamang kini, Kapuso Erwin, para sa pagsugod ko, pagsukod. Kung aduna pabay, kanya-kanyang mga nagtuo, nagsuporta sa matag usa kanila sa Duterte o sa Marcos, mga kapuso, mga kabarangay. Kaya ang Marcos administration or Marcos Duterte unity magpabilin gihapon, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin. Kaya sa panahon karon, kinsa ang kusog didto tanan. Si Vice President Sara Duterte, mga kapuso, mga kabarangay, dili kalilo nga gamahanan na usab kini pag-abot sa politika. Mong kinahanglan pa kining kalyado sa mga Marcos. Kung atong lantaon pag-ayo, mga kapuso, mga kabarangay, nga gimmick lang nila ang kining ilang ginahimo, kay ang kaalyado sa mga Marcos nga pwede iparang sa Duterte, wala tay makita, wala ay ligon. Kisa may mga bag-o karon da nga pwedeng iparang, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin, wala yun. Di ba? Walay nag-inusarang mo parang diha og naaman mga bagito, mga kapuso, mga kabarangay, Kapuso Erwin. Sa politika, mong para kanako dili mahitabong mabungkag ang Marcos Duterte unity, inay manghiring pa ni sila kung saon nila mas mapalig-on ang ilahang mga alyansa. Pero nana sila makita nga pwedeng iparang, mga kapuso, mga kabarangay, ligon, that's the time nga magkanya-kanya na sila mabungkag ang unity. Pero as of now,
gimmick lang ang tanan mga kapuso, mga kabarangay. Yan. Salamat kapo Sir Erwin, o good morning kanatong tanan. God bless us all. Good morning si Kapuso Moresto John Pandamon. Unsa pa yang opinion? Para nako Kapuso Erwin, mga kapuso kabong kaguna ni. Ay kabong kaguna. Ay kabalo naman ta mga kapuso, mga kabarangay. Kining duha ka mga pamilya do naman pud ni sila mga pangandoy sa mga tag-as nga posisyon. Correct. Karon ug moingon ta nga ang Marcos family mo do naman ginaituboy nga mudagan pagkapangulo. Yan. Alangan bag ang Duterte pod way ituboy. Moingon gid tag Di po na palupig, di ba? Di po na po palip. Mo na gani karon do na ni mga rally-rally ang nahitabo mga kapuso. Kaya hapit naman ang liabot nga eleksyon. Yeah. Isa nga akong nakita ang mga Marcos murag di gid ni sila gusto nga malingkuran ilang bangko. O ang mga pamilya po ni Duterte nangandoy po nga makalingkod sa bangko sa Pangulo. Ayan, kaya nga naman. Tama. Doon na gini siya ituboy. Kinsa pa yang ituboy? Iyang anak nga mao si Sara Duterte nga makaingon doon na gid po'y katakos nga may mo pong Pangulo kung maabot ang panahon nga dunay eleksyon. Sa karon, silip naman sa mga tao nga doon na mga panagbingkil ang duha ka mga pamilya, dili jud ko makaingon ani nga drama. Ay doon na may mga personal nga mga ginabutyag ngadto sa media ang kining mga duha ka mga pamilya. Gani sa baguhay lang doon na gipagawas ang Pangulo ngadto sa Pangulo, doon na gipagawas ang kanhing Pangulo ngadto sa Pangulo nato karon kasamtangan. Sa kasamtangan. Amigo pa gini yan pero yan naman ganing isa kuan pag hinahinay tukwang ang planggana para maiabo ang tubig mga kapuso. So mora na ako ang nakita diri nga opinion karon buntaga maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag mga kapuso, murag gipistahan sa social media ang video nga nagpakita kang Vice Presidente Sara Duterte nga nag-walk out sa usa ka opisyal nga aktibidad nga iyang gitambungan kauban si President Ferdinand Marcos Jr. o sa First Lady. Ang pag-walk out matud pa may kalabutan kini sa pamahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa diyang gi-interview sa kasikat nga TV host diin way lipod-lipod bipadayag sa iyang kasagmuyo og kay ubos nga to sa Vice Presidente. Ang kapika sa presidente na mahayag sa maong interview nga wa siya malipay og nasakitan siya sa gibuhat sa Vice Presidente nga nagkatawa pa atol sa pagtambong ni Sarali nga gipasugdahan sa iyang suon og amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte dito sa Davao. Diin gitawag sa naulahi ang iyang bana nga bangag o nagpasabot nga high sa illegal nga droga. Si Lisa miingon na isip Vice Presidente sa nasod og nadagdag dawat og sweldo gikas gobyerno og isip luyo-luyong pangulo sa nasod dili para niya makiangayon ang gimo nini. Sakto pod ang unang ginang sa iyang reaksyon isip asawa nga ang bana GBI-BI-yan. Apan dili siya makabuot kung unsay buhaton sa uban labi na kung kini igo rang mi-react sa nadungog nga nagikan pagyud sa amahan ang nakaingon nga sa maong reaksyon. Kaning Marcos Duterte nga romansa murag padung na og aslom pa sa bunga sa iba. Kani adto gipasigarbong unity team daw masiak na gyud sa di pa moabot ang midterm election 2025. Ay. Ang alyansa sa duha mo'y nagtuboy kanila sa landslide pagani sa ilang kanaugan sa nakalabay nga eleksyon. Kapuso yun na dunggan na nagkadiyang opinion sa ato mga kapuso. Dagan salamat sa ato mga texter ha. O ilabi na nila na si Renato Gonzales, Mang Anton, Michelle o atong texter nga number 3470. Og nila kapuso may Krakadyo, Moriso John Pandamon, John Wilson de la Cruz ug Jarwin Paglinawan. Sa atong opinion karong adlaw, Marcos Duterte Unity. Kabungkagon na ba o gimmick ra kini sa alyansa para sa 2025 midterm election? Kapuso, ang inyong Barangay FM Super Radio on air na online pa. Follow na sa ato mga official social media account. Sa Facebook, ato alang Barangay FM 102.3 Gensan. Sa YouTube channel at Barangay FM Gensan.
sa TikTok at Barangay FM Gensan, sa Spotify Barangay FM Super Radio General Santos City. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw gikan sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ako ang inyong kapuso Erwin Cabajo. Naminaw na tagbalita sa atong flagship station ng DCWB Super Radio Metro Manila. Kauban na to sila Joel Rezobel ug Melo del Prado. Mosunod na super balita sa umaga nationwide. Hindi patitinag. Super Radio DZWB Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at